Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. PBBM, dismayado sa 264 million pesos na rockshed project sa Tuba Benguet. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang lumalalang kalagayan ng rockshed project sa Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba Benguet, ngayong araw ng Linggo. Sa isang pahayag sa media, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang epekto ng pagsasara sa mga lokal na negosyo. Aniya, tinatayang nasa 35% sa kabuhayan ng mga taga-Benguet ang nawala. Sinabi ng presidente na bukod sa pinsala sa lokal na ekonomiya, nagdulot din ito ng pisikal na nasira sa lugar. Napinsala ng husto ang kabuhayan ng tao, dahil ang pondo na dapat gawing standard at maaasahan ang infrastruktura ay pinasok ng mga korap. Nangako si Pangulong Marcos na bago siya bumaba sa pwesto ay kanya lulutasin ang nasabing issue. Ang 264 million pesos na rockshed project sa May Kenan Road ay dinisenyo para protektahan ang mga motorista mula sa rock falls. Gayunpaman, questionable ang integridad ng istruktura. Binatikos din ni Pangulong Marcos ang rock netting project, kung saan kanyang tinawag na shady deals. Inihayag ng Pangulo na malinaw na 75% ng kontrata ay binulsa ng mga corrupt na mga individual. Samantala, konektadong Pinoy Bill has lapsed into law. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang konektadong Pinoy Bill has lapsed into law. Ayon kay Yusek Castro, sa ilalim ng 1987 Constitution, anumang panukalang batas na hindi nilagdaan o unvetted ng Pangulo ng Bansa, ay automatikong magiging ganap na batas ito. Ang konektadong Pinoy Bill o ang Open Access in Data Transmission Act ay naglalayong pahusayin ng internet access sa pamamagitan ng pagtaas ng kompetisyon sa mga service provider, partikular sa mga malalayong lugar at sa paligid ng mga paaralan. Para sa mga supporters ng nasabing batas, magandang balita ito dahil lalong lalakas ang kompetisyon at magiging mababa na ang internet cost. Gayunpaman, nagpahayag ng pangamba ang ilang mga players sa industry sa nasabing batas na naglalayong payagan ang mga bago at mas maliliit na players na mamuhunan sa infrastruktura ng paghahatid ng data nang hindi nangangailangan ng pambatas ang prangkisa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.